Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng choco chiffon or choco chiffon. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 4 na piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 70 grams, egg yolk 4 na piraso, oil 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, salt 1/4 teaspoon, cake flour 110 grams, cocoa powder 40 grams, baking powder 1/2 tablespoon, sugar 70 grams, choco food color 1 teaspoon at choco flavor na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, gatas, asukal, itlog, baking powder, asin, choco flavor, choco food color, cocoa powder, at ang ating cake flour. At dahil nalagay na nga po natin ang ating cake flour, ay atin na nga po itong haluin. Ayan siya. Pero naman po mga ka-bakers, just take your time lamang po. At sa paghahalo nga po natin dito mga ka-bakers, ay kailangan po haluin po natin ito ng maigi para po wala pong mga buo-buo. Ayan, haluin lamang po natin ng haluin. Ayan. At ito na po siya kapag konti na lang po ang mga buo-buo niya. Atin lamang pong haluin ulit. At ito na nga po siya, kapag pure na po siya, wala na po siyang buo-buo. Mga bubbles po yung mga bula-bula. At dahil okay na nga po sa paghahalo, ay lagay na po natin ang ating egg yolk at ang ating cream of tartar. Paandarin na po natin ang ating mixer at hayaan lamang po natin itong mag-mix ng mag-mix hanggang po sa umalsa po ito ng kaunti. Ayan, continue lamang po natin. Ayan po mga ka-bakers, dahil nga po mga ka-bakers ay umalsa na po ito ng kaunti, atin na pong ilagay ang ating asukal. Pwede naman po mga ka-bakers na patayin po muna natin ang ating mixer kapag hindi po tayo komportable na umaandar ang ating mixer habang inilalagay po ang ating asukal. Yan. Pagkatapos man po ilagay, ay buksan na po natin ang ating mixer or i-continue na po natin ang ating paghahalo dito. Ngayon naman po ay hahayaan na po natin itong umalsa ang ating egg white or ang puti ng ating itlog. Yan, okay na po siya. Kapag po puting-puti na po talaga siya at foamy at alsang-alsa na po ito, ay okay na po ito mga ka-bakers. Pwede na po nating patayin ang ating mixer at maglagay na nga po pala tayo ng tubig sa ating lalagyan. Ang ginamit po natin dito ay 1 can or isang lata na ilalagay po natin sa ating lalagyan na meron pong molde ng ating cake. Ngayon naman po ay atin na pong ilipat ang ating minix dito sa una nating minix. Yan, dahan-dahanin lamang po natin. Just take your time lamang sa paglalagay. Eto na nga po talaga mga ka-bakers, atin na nga po itong hahaluin. Ayan. Dahan-dahanin lamang po natin sa paghalo. At yan, ganyan po dapat. Isang direction lamang po. Kung maaari po, isang direction lamang po ang ating paghahalo dito mga ka-bakers para po hindi po masyadong bumagsak ang ating egg white. At eto na nga po, nahalo na nga po natin lahat. Wala na pong mga hiwa-hiwalay na color, atin na po itong ilipat sa ating lalagyan or ating molde. Ang ating molde po dito ay 8x3 at isang piraso lamang po ang recipe na nakalagay po sa ating screen. Pero mga ka-bakers, kung gusto niyo po siyang gawing tatlong cake, pwede niyo pong i-times 3 ang ating recipe. At dahil may tubig na nga po at okay na nga po sila, atin na po silang ilagay sa ating oven. Ang oven temperature po natin dito ay 170 sa taas, 220 sa baba at ang baking time ay 50 to 55 minutes. After 50 to 55 minutes ay luto na nga po ang ating napakasarap, super easy at fluffy na choco chiffon. O di po ba mga ka-bakers? Atin po muna itong papalamigin ng kaunti para po pag hinangot po natin ay malamig na po siya at hindi po siya masira. Kasi prone po kasi sa sira or mapunit po yung ating cake kapag po kinuha po natin siya ng mainit pa. Ayan, pag malamig na nga po ay atin na nga po siyang kuhanin. At saka pag malamig na po siya, mas madali po siyang kuhanin. Yan naman po ay atin na po itong hahatiin. Yung hati naman po nito mga ka-bakers, depende po yan kung magkano po natin ito ibebenta or sa atin pong costing.
Ang mahalaga naman po kasi talaga ay tayo po dapat ay kumikita. Kung tayo po ay magnenegosyo, di po ba mga ka-bakers? Abay, para naman po sa ating pamilya, go, go, go naman po talaga tayo. Uy, at syempre, para na rin, number 1, sa ating Panginoon. O di po ba mga ka-bakers, napaka-cutesy? At eto na nga po, i-check natin ang kanyang fluffiness. Tignan niyo naman po, nagbabounce-bounce pa po talaga yan. Kaya naman po, eto po talaga ay 100/10. O, di po ba lamang na lamang ang fluffiness at softness? Uy, kaya naman po mga ka-bakers, just take your time. Atin pong mahalin ang ating ginagawa. Huwag po tayo mawala ng pag-asa at mawala ng inspirasyon. Parang cake lang din po yan. Sa una, parang, gaganda ba to? Effective ba to? Pero pagka naluto na at nakita na natin yung resulta, masabi natin worth it pala ang ating pagbibigay ng effort at paglalagay ng atensyon. Abay, syempre naman dapat mahalin natin ang ating ginagawa at huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil better days are coming naman talaga. May pag-asa bukas at malay natin bukas na ay tayo naman ang oras naman natin mga ka-bakers. Agoy, hindi po talaga ako marunong magsalita. Uy, pasensya na nga po kayo. Kaya naman po mga ka-bakers, napapadaldal na naman po ako. Uy, basta po mga ka-bakers ha, gawin nyo na din. Pwede po kayo mag-comment kung ano po yung gusto nyong gawin natin next. Kaya naman po maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ito na nga po ang ating food for the soul ngayon. 1 Corinto 6 verses 13 to 14. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Hesukristo, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen, amen, amen. Huwag tayo mag-alala dahil ang Diyos ang mag-aalaga ng ating katawan. Bibigyan niya tayo ng blessings or kung ano pa mang ibibigay ng ating Panginoon. Dahil hindi naman natin ito kayang pangalanan dahil ang Diyos ay kayang gawin ng imposible. Amen, amen, amen. Kaya niyang gawin ng imposible dahil walang mahirap sa Kanya. At ang lahat ng ito ay sa Kanya galing. All good and perfect gifts comes from above. Sa Diyos lahat ng galing ang lahat ng ating mga blessings. Kaya naman mga ka-bakers, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong mag-give up. Dahil ang ating pag-asa ay ang buhay na Panginoon. Buhay na buhay siya at tutulungan niya tayo. Tayo lamang ay manalig, huwag mawala ng pag-asa at palaging magtiwala. Amen, amen, amen. Sabi nga, prayer ang ating katapat at panangga sa lahat ng problema. At syempre ang ating pananalig. Kaya naman po mga ka-bakers, napapadaldal na naman po ako. Uy, eto na nga po, ako po muna ay magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako, paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.